Sa mundong puno ng mga pangarap at pagnanasa, si Pia at Samuel ay nagtaglay ng isang relasyon na puno ng mga tanong at pagdududa. Si Pia, isang simpleng babae, nakatagpo ng isang misteryosong alok mula kay Samuel. Isang binata na may yaman, ngunit may kabuntot na kondisyon. Isang malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang sarili. Habang iniisip ni Pia kung tama bang tanggapin ang alok, nagsimula siyang magtanong. Ano ang tunay na halaga ng pagmamahal? Paano magiging buo ang isang relasyon kung ito ay ipinagpapalit sa material na bagay? Habang unti-unting nadarama ni Pia ang mga epekto ng pera sa kanilang ugnayan, ang tanong ng kayamanan at pagmamahal ay naging mas komplikado. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Sa kwentong to, matutuklasan niyo kung paano ang isang simpleng alok ng pera ay maaaring magbago ng takbo ng isang relasyon. At kung ang tunay na halaga ng pagmamahal ay kayang matutunan, kahit na sa pinakamadilim na pagkakataon. Halina at sabay-sabay po natin pakinggan ang buhay ni Pia at Samuel na pinamagatang Behind the Agreement. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik na tinitigan ni Sofia Cruz ang matandang lalaki sa harapan niya. Halos nakaawang ang mga labi. Tinapik siya nito sa balikat. Alam ko magugulat ka, pasensya na. Hindi ko gusto to. Pero hindi ko na kaya. Hindi ako katulad ni Kuya Juan. Napakurap siya. Talaga ho? Hindi niyo ho nabanggit na balak niyo palang ibenta ang Santos Corporation. Alam kong nakasanla to pero hindi ko po inaasahang abot sa puntong mareремata. Hindi mareремata ko nga habulin, sabi ni Miguel Santos. Nakababatang kapatid ni Juan at tagapagmana ng kumpanya. Hindi niyo ho balak habulin? Tanong ni Sofia Cruz. Mahinanakit sa tinig. Nag-isip ang matanda at umupo sa harapan ng mesa. Habulin ko man to ngayon, darating ang araw na magbibitiw na rin naman ako. Hindi talaga pagmamanage ng negosyo ang alam ko eh. Magaling ako sa pagkukumpuni ng mga bulok at mga lumang makinarya. Pero ang buy and sell ang mga ito, ang mag-handle ng mahigit 50 tauhan, nahihirapan ako dun, iha. Final na po ba ang bentahan? Tapos na ang lahat, nagkapirmahan na kami sa harap ng abogado at pati ng bangko. Kung ganun ho, kailan ang takeover? Sino po palang nakabili? Isa sa mga naging kliyente noon ni Kuya Juan. Ang Delgado Group of Companies. Siguro sa loob ng buwang to, magte-takeover na sila. Sa loob ng buwang ito, parang isang kamao yun na tumama sa dibdib ni Pia. Napatingin siya sa nakabukas na computer at sa mga account sheets at ledger books kung saan nakatala ang financial records ng kumpanya. Malapit na pala siyang mawalan ng trabaho. Parang nabasa yon ni Mr. Santos sa kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala, iha. Isa sa hiniling kong kondisyon sa mga Delgado, panatilihin ang magagaling kong empleyado at isa ka sa mga yon. Mabait naman si Mr. Delgado at kaagad na pumayag sa kondisyon na yon. Besides, talagang kakailanganin ka ng kumpanya dahil ikaw ang gagawa ng final audit ng Santos para ilipat na sa Delgado. Ang Mr. Delgado na po ba yun ang makakasama ko sa pag-audit? Hindi. Si Mr. Delgado ay anak ng isa sa may-ari ng Delgado Group of Companies. Siya ang tumatayong presidente pero syempre may isa sa mga tauhan niya makakasama mo na mag-a-assist sa'yo sa paglilipat ng lahat. Tumango lang siya. Huwag ka nang mamroblema, Pia. Sigurado, hindi ka mawawalan ng trabaho. Salamat po kung ganun, sir. Alam niyo naman ang problema ko, di po ba? May sakit ang mama ko at kailangan ko ng trabahong to para matustusan ang mga pangangailangan niya. Naiintindihan ko yon. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Walang magbabago, maniwala ka. At kung sakaling meron, baka ma-promote ka o may taas ang sahod mo. Napangiti siya. Kayo ho, paano kayo? Ako? Well, katulad ng sinabi ko, si Kuya Juan ang businessman sa aming dalawa.
Ako, tama na sa akin ang nasa isang sulok. Sa backroom. Kumakalikot sa mga makina. Kahit gaano pa yung kaluma at kabulok, mapapaandar ko yon. Yun ang expertise ko eh. At inamin sa akin ni Mr. Delgado na isa sa dahilan kung bakit niya sinalo ang Santos Corporation para ma-obtain nila ang patent natin. Gagamitin pa rin ang pangalan natin at tanggalin ko. Wow, mabuti naman po kung ganun. At least may trabaho pa rin pala kayo dito kahit nagkabilihan na. Talagang mabuti. Alam mo bang nung mawala si Kuya Juan, inisip ko nang isara tong kumpanya dahil nga sa pangambang hindi ko ito mahahawakan ng katulad ng pag-handle niya. Total naman, ika ko. Ako sigurado nang may mapapasukang kumpanya. May tatanggap sa akin dahil sa knowledge ko sa machines. Pero hindi ko kayang baliwalain ang loyalty at pagmamahal na ipinakita niyo sa kumpanya ni Kuya. Kaya ipinagpatuloy ko to. Pero yun na nga, hindi talaga to para sa akin eh. At least ngayon, magkakasama-sama pa rin tayo kahit iba na mayari. Oo nga po. Pasensya ka na, Ate Feli. Naipit ako sa traffic eh. Sabi ni Pia sa kapitbahay na napakiusapang mag-alaga sa kanyang ina habang siya ay nasa opisina. Okay lang, 8:00 pa lang naman. Kumain na kayo? Ay oo, nagluto na ako ng tokwat baboy. Ayoko sana yun ang iluto dahil alam kong bawal sa mama mo ang karne, pero mapilit eh. Tanghali pa lang yun ang nire-request na iluto ko para sa hapunan. Ganun po ba? Salamat po ha. Sige po, ako na pong bahala dito. Ibinigay niya ang isang maliit na supot na pinaglalagyan ng 2 hamburger. Oh, ano na naman to? Usisa nito pero tinanggap ang inabot niya. Ikaw talaga. Lagi ka na lang may pasalubong para sa mga anak ko. Okay lang ho yun. Hamburger lang yan. Kulang pa yun sa ginagawa mong pag-aalaga sa mama ko. Bueno, salamat dito ha. Sigurado matutuwa naman si Bugoy ko. O siya, sige, bukas na lang ulit. Sige po, salamat. Nang silipin niya sa silid ang ina at nakitang mahimbing na itong natutulog ay bahagyang napangiti ang dalaga. Ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata dahil mas lamang ang awa niya para rito at pangamba. Lalo na ngayong iba na ang may-ari ng Santos Corporation. Hindi malayong matuklasan na ang, "Anak, ikaw na ba yan?" Pinutol ng tinig ni Aling Mila ang daloy ng kanyang isipan. Napilitan siyang pumasok sa loob ng silid. "Oh, bakit nagising kayo? Akala ko natutulog na kayo." Naidlip lang ako, pero talagang hinihintay kita." "Bakit po?" "Alam niyo na minsan ginagabi ako, lalo na kapag may overtime. Nandito naman ho si Ate Feli para bantayan kayo. Inaalagaan po ba niya kayo ng mabuti?" "Ay, oo naman. Alam mo kung gaano kabait ang batang yun. Pero syempre, namimiss ko ang nag-isa kong anak. Ayokong daratnan mo akong tulog at pagkatapos bukas, halos hindi na tayo nakakapag-usap dahil nagmamadali ka na sa pagpasok sa opisina. Pasensya na ho kayo, Mama. Kailangan lang hong magsipag sa trabaho. Alam ko, napakarami kasing gastusin dito sa bahay. Sa gamot ko lang halos napupuntang sinasahod mo. Kung hindi lang siguro ako nagkasakit baka..." "Mama, pag-uusapan na naman po ba natin to? Huwag niyo na pong isipin yun. Hindi ko kayo sinisisi sa bagay na to. Wala naman pong may gusto na magkasakit kayo eh. Besides, natural lang na ako mag-alaga sa inyo dahil anak niyo ako. At mahal na mahal ko kayo." Katulad ng dati, mabilis na nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Mila. "Ayan na nga ba sinasabi ko. Kaya ayoko kayo kausapin lagi na lang kayo umiiyak." 15 anyos siya nang mawala sa isang aksidente ang kanyang ama. Magmula noon hindi na nag-asawa si Aling Mila. Gayong maaari pa naman dahil bata pa to at maganda. Marami ang nanliligaw dito pero isa man sa mga yun hindi sinagot. And for that, abot langit ang pasasalamat at pagmamahal niya para rito. Kaya sinusuklian niya yon ng lahat ng pag-aaruga at pagkalinga. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na ina. "Kailangan bang ngayon na tayo magpunta sa Santos? Sayang ang ganda ng araw. Ang sarap pa naman mag-golf," sabi ni Jack. Natawa naman ang nagmamanehong si Samuel Delgado. "At para mamiss ang opportunity of going over Santos books, kasama ang ipinagmamalaki niyang accountant?" Natawa rin ito. You sound skeptical of her ability
Alam mo ba ang unang tingin ko pa lang sa mga balance sheets at statements ng kumpanya? Nasabi ko na agad na magaling ang accountant nila. Well, siguro. Pero duda pa rin ako sa galing nila. Alalahanin mo, the company has been stagnant for the last 3.5 years. Walang naging pagbabago magmula nang mawala ang matandang Santos. With those patents he owns, dapat malaki na ang kumpanya ngayon. I don't think Miguel Santos knows what he has. Had, pagtatama nito. Ikaw na ang may-ari ngayon. Hindi mo sinabi sa kanya kung ano ang halaga ng kanyang kumpanya. Why should I? He got what he wanted. At ganun din tayo. Paano nga pa ng mga tauhan niya? Napakaraming empleyado ang Delgado. Kayang-kayang puno ng lahat ng tauhan ng Santos. I promise, Miguel, I'd keep everyone for a year. At plano mong tuparin yun? I'll keep the good ones for a year. O kahit mas matagal doon, ang iba syempre tatanggalin ko. Napapailing na natawa si Jack. Ganun na nga ba tayo katagal na magkakilala? Since college days, magkaklase na tayo, magkabarkada. Alam ko kung gaano kakalupit at ka-stricto. Who would ever have thought that I'd be working for you someday? Bagaman parehong anak mayaman, hindi nagtagal ang kayamanan ng mga Fajardo. Matapos mawala ang ama ni Jack sa sakit na cancer, naghirap ang pamilya nito at tinulungan nito ni Samuel. Hindi kita kukunin kung hindi ko ang pinakamagaling. I know that. I don't mind working for you, but I'd hate to do business with you. You make me sound like a villain. Hindi naman sa ganun, pare. I just could never be as detached as you are in dealing with people. On a business level, that's it. He knew what his friend meant. Kadalasan kasi hindi siya nakikipaglapit sa mga empleyado. Tanging kay Jack lang siya naging malapit at nagtiwala, but not completely. Saan ba tayo magsisimula sa pagtutur sa Santos? Siguro sa sales department muna. Paharap sa 2-story building ang ginawa niyang pagkakapark ng kotse. Kaya kita lahat ang mga taong papasok at lalabas sa gusali. Eksaktong kabababa ng magkakaibigan sa kotse nang may babaeng nagmamadali ang nagmula sa gate. Halos makipag-unahan ito sa pagtakbo sa mga taong patungo rin sa salaming pinto ng building. Nakasuot ng puting blouse at gray na paldang hanggang tuhod ang babae. Nasa kaliwang braso ang nakatiklop na blazer. Sa kanang balikat nakasampay ang shoulder bag, habang kip-kip ng kamay ang isang malaking plastic folder. Tumawid sa kabilang kalsada ang dalawa para sumabay sa mga taong papasok. Habang ang mga mata ni Samuel hindi humihiwalay sa babaeng na yun, nakita niyang bumagal ang lakad at may hinahanap sa loob ng bag. Eksaktong nasa likuran na sila nito nang mahulog ang ID na kinuha nito sa bag. Mabilis ang kilos ni Samuel. Pinulot yon bago pa man nadampot ng babae at nahawakan nito ay ang ibabaw ng kamay niya. Otomatikong napatingin to sa kanya. And there it was. He felt his senses tear. She was a stunning creature. Ang pinakamaamong mukha marahil na nakita niya sa kanyang tanang buhay. Ang ngiti na ibibigay sana nito bilang pasasalamat, biglang naglaho. Sa mukha nito, lumalarawan ang tila di makapaniwalang ekspresyon na makakakita ito ng ganito kagwapong lalaki sa oras na yon. Not in this office, not in this place. The man was like a Greek god who fell from the heavens. Nang kunin ng dalagang ID sa kamay niya, di sinasadyang nagdaiti ang kanilang mga balat at para yung kuryenteng mabilis na nalulay sa kanilang mga katawan. Tumikhim si Jack, napakurap si Sam, napaunat si Pia. Isinanyas ng kaibigan ang mga taong naipon na sa kanilang likuran. Salamat, sabi ng dalaga. Excuse me, miss. Itatanong ko sana kung saan ang sales department. Pumasok ka dito at kumaliwa. What's your name? I'm sure you'll find someone to help you at the reception desk. Pagkasabi nun, pumasok na to sa loob. Parang wala sa sariling napahakbang na rin siya papasok. Nakita niyang sa kanan lumiko ang babae. Susunod sana siya, pero pinigilan siya ni Jack sa braso. Sa kaliwa daw pare, nangingiting sabi nito. Akala ko hindi ko makikita ang araw na matutulala ka sa isang babae. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi ni Jack habang sinasabi yon, kahit ngayong nasa kotse na sila, paalis sa Santos Corporation. Seryoso pa rin siya
habang nakatitig sa kalsada. Pero may problema pare. Anong problema? Tingin ko hindi siya interesado sa iyo eh. Kita mo? Parang hindi makatagal sa harap mo. Kung ako nagtanong ng pangalan niya, baka hindi lang yun ang ibinigay niya. Ibibigay niya rin ang cellphone number niya, pati address. Forget it pare. Oh, bakit naman? Hindi mangyayari ang sinasabi mo. If she goes out with anybody, it's going to be with me. Bagaman pabiro nang sabihin niya yun, he knew that he meant it. Lalong natawa ng malakas si Jack. Pare, baka nakakalimutan mo ang rule mo noon na hindi. You just saw the exception. Tell me you're joking. Bihira ako mag-joke about something I want. And you always get what you want, don't you? Hindi kumibo si Sam pero ngumiti. Tumatahimik na lamang din ang kaibigan niya at itinutok ang tingin sa kalsada habang napapailing. Hoy, Pia! Binunggo pa ng matambang babae ang balikat ni Pia habang nakapila sila sa counter ng kantin. Narinig mo na ba ang balita? Anong balita? Dumating daw kaninang umaga ang 2 bigwis ng kumpanya na bumili ng kumpanya natin para mag-inspect. Siyempre, tinitingnan ng kumpanya ilang araw na lang aangkinin na nila. Naramdaman niya ang biglang panlalamig ng mga kamay kahit na katanghaliang tapat. Naku po, ngayon na po ba ang araw? Minsan pa, siniko siya naka-opisina. Alam mo bang sabi? Ang popogi daw ng 2 boss ng Delgado at ang babata pa. Ang sabi pa, umalis lang daw dahil nga lunchtime na. Siyempre naman, hindi yun kakain dito sa kantin natin, no? Pero babalik daw mamaya para ipagpatuloy ang inspection. Mamimit din natin sila ngayong araw na to. Sana hindi. Bakit naman? Bakit naman ano? Bakit naman pinapanalangin mo na sana hindi? Napaawang ang labi ni Pia. Akala niya sa isip lang niya yung sinabi. Ang ibig kong sabihin, sana hindi muna ngayong araw na to. Masyado pa tayong maraming inaayos sa mga papeles para sa takeover, di ba? Sana kahit bukas na lang o di kaya sa makalawa. Ay basta ako. Gusto ko mamit ko na ang mga poging bagong boses natin. Malay mo, ito na ang pagkakataon natin mga dalaga na makapag-asawa ng pogi na super yaman pa. Nangarap ka na naman. 10:00 ng hapon nang magaring ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Pia. Parang wala sa loob na dinampot niya ang phone at sinagot. Accounting Department. Hello, Pia. Si Laika to. Pinapapunta ka rito ni Mr. Santos. Nandito na ang mga taga-Delgado. Ang balitang yun parang sumabog sa mismong tapat ng kanyang tainga. Natulala siya. Pia? Are you still there? Napakurap siya. Yes. Sige, pupunta na ako dyan. At parang namatanda pa rin ibinalik niya ang telepono. Halos ayaw nang gumalaw ng mga paa ng dalaga habang humahakbang patungo sa opisina ni Mr. Santos. Pero alam niyang hindi mangyayari ang iniisip niya. Aywan kung nakagawa ng ingay ang pagkatok niya sa pinto ng opisina. Para kasing tatakasan na siya ng lakas sa buong katawan. At lalo pa yung lumala nang pagpasok niya sa loob ng silid. Kaagad na nagtama ang mga mata nila ng lalaking nakaupo sa executive chair sa tapat ng mesa ng boss niya. But she tried not to act surprised at seeing that stranger again. Good afternoon, sir. Inadres niya ang pagbati sa 3 lalaki na nasa loob ng private office. Miss Cruz, there you are. Come in. Mr. Delgado. Mr. Fajardo. This is Sofia Cruz, ang head ng accounting ng Santos Corporation. Pia, sila ang bago mong mga amo, ang president ng Delgado Group of Companies. Sina Mr. Samuel Delgado at si Mr. Jack Fajardo, ang counterpart mo sa kanilang kumpanya. Mabilis na nag-alok ng pakikipagkamay ang tumayong si Jack. Nice meeting you, Miss Cruz. Same here, sir. Kahit anong pigil ang gawin ni Pia na huwag tumingin sa tahimik na lalaking bakat na bakat ang malapad ng mga balikat sa suot ng Americanang gray, ay napatingin pa rin siya rito. Parang yun lamang ang hinihintay ni Samuel bago ito lumapit sa kanya at inalok din ang kanang kamay nito. We've met again, Sofia. Sabi nito. How do you do, sir? Ngumiti ito ang ngiting animoy nang hihimok sa kanya na sabihin kung ano man nasa isipan niya.
Napakurap-kurap siya at pinagalitan ng sarili. No matter how kind his smile was, hindi niya maaaring ipagkamali yun, na ito na ang pagkakataon para aminin niya ang isang bagay na bumabagabag sa kanyang kalooban. Hindi siya sigurado kung ang Mr. Delgado na to ay katulad ng magkapatid na Santos. Tingin niya, he wasn't a forgiving man. Nung pinagmamalaki ka sa akin ni Miguel, nakalimutan yata niyang idagdag how extraordinarily beautiful you are. The compliment rolled smoothly off his tongue. Hindi naman ho. Tumikim si Jack. Pwede na siguro tayo magsimula. Dahil hawak pa rin ni Samuel ang kamay ng dalaga. Hindi nakaligtas dito ang lalong panlalamig nun dahil sa sinabi ng accountant. Nervous? It was a low, one-word question. Pero para sa pandinig niya, naglalaman yun ng napakaraming damdamin. Don't be. Hindi nangangat si Jack. Pare, be easy on her. Natural lang na nervyusin siya sa harap ng bago niyang mga amo. Walang kaalam-alam ang tatlong lalaki kung gaano kalaking effort ang ginagamit ni Sofia para lamang mapanatili siyang matatag, focus, at concentrated sa buong panahon ng paghaharap na yun. Kahit ng totoo, mas gusto niyang lumubog na lamang sa kanyang kinauupuan. Gustong pagalitan ni Samuel ang sarili dahil sa bahagyang selos na nararamdaman sa dibdib. Kapag nakikita ang paminsan-minsang pagdidikit ng mga balikat ni Jack at Fia, habang pinag-aaralan ng dalawa ang financial records ng Santos Corporation. Silly, but he found himself resenting the innocent contact. 7:00 na ng gabi nang matapos ang apat sa pag-aaral sa mga papeles. Halos mataranta sa pagmamadali si Pia para lamang makaalis sa harapan ng tatlong lalaki. Lalo na kay Samuel na parang lagi siyang pinag-aaralan kung tumitig. Miss Cruz, I was asking you if you have a ride home. Nagulat pa siya sa tinig nito. Ano ho ulit yun, sir? I ask you kung may sasakyan ka pa uwi. Wala ho. Nagbabas lang ho ako pa uwi sa Valenzuela. Bakit ba nasabi pa niya kung saan siya umuwi? Halos pareho pa lang way natin. Sumabay ka na sa akin. Hindi na ho, sir. Salamat na lang. Madali po ako makakasakay ng bus palabas dito sa building na to. Pero baka mahirapan ka makaupo. Hindi ba kapag ganitong rush hour, punuan ng mga bus? Tumaas ang mga kilay ni Jack. At kailan pa nalaman ng mokong na to na mahirap makaupo sa bus sa ganitong oras? As if naman napapansin niya yun kapag nakasakay sa kanyang kotse. Hindi naman ho, sir. Besides, sanay na po akong tumayo sa bus. Okay lang ako. Sige na. Huwag ka nang tumanggi. Since I was the reason you work overtime. Gusto ko makabawi. Let me take you home. Gustong mapakunot noo si Jack dahil sa pakiwari nito. Ang kahulugan ng sinabi ni Samuel na let me take you home ay sa bahay nito gustong iuwi si Pia at hindi sa bahay ng dalaga. Bahagyatong natawa. Maraming salamat na lang po sa offer niyo, sir. Okay lang naman po sa akin na ginabi ako sa pagtatrabaho dito. Naka-record naman po na overtime yun eh. Sofia, sige na, magpahatid ka na kay Mr. Delgado. Tama siya na inabot ka na ng gabi dito. Tiyak, mahihirapan ka makasakay kaagad ng bus niyan. Mas mapapanatag ang loob ko kung alam kong hatid ka ng kotse ni Mr. Delgado pa uwi. Pati na, huwag kang mag-alala. Mabait yung si Samuel. Hindi yan nangangain ng tao. Nangangagat lang. Sabad ni Jack. Natawa ng maigsi si Samuel. Loko ka talaga pare. Tinakot mo pa yung tao. Wala nang nagawa si Pia kundi ang pagbigyan ng kahilingan ni Samuel na ihatid siya nito. My car is parked over there. Sabi nito habang naglalakad sila patungo sa car park. Sina Jack at Mr. Santos lumabas na magkasama. Mabilis na inimbitahan ng huli si Jack para umuwi ng kahit tig-isang bote ng serbesa sa isang sikat na bar. Malayo-layo pa ay tumunog na ang lock ng kotse ng binata para mabuksan. Lumigi dito para pagbuksan siya ng pinto sa front passenger seat. Since you work late and miss dinner, I'd like to take you out first before I drive you home. Sabi nito. No! Napabilis na sambit niya. I mean, thanks, but I really have to go home now. May naghintay ba sa'yo sa pag-uwi? Oo. Asawa? Hindi, wala pa akong asawa.
Boyfriend then. It's really none of your business. Gusto sana niyang sabihin. Wala pa rin akong boyfriend. Nani ko naghihintay sa akin. May sakit siya. Oh, I'm sorry to hear that. Sa isang sulok ng isip ng dalaga, parang may bumubulong na ngayon na ang pagkakataon para aminin niya sa bagong amo ang problemang kanyang dinadala. Pero hindi niya matagpuan ang kakailanganing lakas ng loob. Hayaan mo, ipagdarasal kong gumaling kagad ang mother mo. Marunong ka bang magdasal? Ano naman akala mo sa akin? Siyempre marunong ako magdasal. Gusto mo turuan pa kita? Marunong din po ako magdasal, no? Good. In that case, minsan sabay tayo magsimba. Okay ba yun sa'yo? Pero bukas, ayot sa gusto mo, kakain tayo sa labas. May pag-uusapan tayo, and that's an order. Gustong matuwa ng puso ni Sofia sa pinapakitang interes ni Samuel para sa kanya. Kahit ano, gagawing excuse, makasama lamang siya. Pero batid din niyang kailangan talaga niya magdasal at tumawag sa lahat ng kilala niyang santo para matulungan siyang makaligtas sa sitwasyong kinasusuungan. Nasa opisina na si Jack nang datnan ni Fia kinabukasan. Abala na to sa mga papeles na dapat pag-aralan. Kahit air-conditioned ang opisina, pinawisan siya ng malamig. Matapos mailapag ang bag sa mesa, lumapit na siya sa lalaki para tulungan ito sa hindi nila natapos na pag-inventory at pag-audit ng isang araw. Ngunit kahit abala sa ginagawa, pansin na pansin niya ang pagiging absent ni Samuel. At kung hindi sa matinding pagpipigil ng sarili, gustong-gusto na niyang tanungin sa kasama kung nasan ito. Pasado 12:00 na nang dumating ang lalaking inaasam niyang makita. Tuloy-tuloy to sa opisina. Good morning. Tumango lang to. Hindi man lang tinugon ang pagbati ng tatlo. Tumingin to sa kanya. Are you ready? Ready for what? We're having lunch. Have you forgotten? You two can manage without Fia for an hour or so, can't you? Kakain kami sa labas. Sure, we can manage. Mamaya rin naman maglalunch na kami ni Emily eh. Separately, ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Wala naman ako sinabi Emily, huwag kang padadala sa bola ng kaibigan ko ha. Mataray ang girlfriend niyan. Nako, hindi ho sir. Halos mamilipit sa hiya na sabi ng babae. Ikaw din, Sofia, ganting biro ni Jack. Huwag kang padadala sa tamis ng dila ni Samuel. Pansin na pansin ni Sofia ang hindi nito pagbabanggit ng tungkol sa girlfriend ng kaibigan o kawalan nito. Gusto sana niyang magtanong pero nakahiyaan na niya. We have to go. Ang uri ng paghawak na parang nagsasabi sa kanyang akin ang babaeng ito ay ginawa ni Samuel. Gustuhin mo pa kaya ako kapag nalaman mo ang nagawa kong kasalanan? Samuel Delgado, malungkot na tanong niya sa isip. Sir, sabi niyo kahapon may pag-uusapan tayo? Tanong ni Sofia nang halos matatapos na silang kumain. Naroon sila sa isang mamahaling restaurant. Naisip niyang kailangan niyang magsalita ng kahit na ano. Dahil parang gusto niyang matunaw sa kinauupuan tuwing tititigan siya ni Samuel. Pero wala itong sinasabing anuman. Did I? At bakit bumalik ang formality? The name is Samuel. Hindi naman siguro mahirap bigkasin. Nakakahiya ho. Boss ko kayo. Baka po kung anong sabihin sa akin ng mga kasama ko sa trabaho. Uso bang chismisan sa opisina niyo? I mean, sa opisina ko. Kung yun ang inaalala mo, sige, ayusin natin. Pwede na sigurong tawagin mo ako sa aking pangalan. Kapag tayong dalawa lang. Kapag walang nakakarinig ng mga kasamahan mo. O kapag nasa labas tayo na katulad nito, okay na ba? Buhay na buhay sa kanyang isip ang ibig nitong iparating. Nangangahulugan bang hindi ito ang una at huling beses na nayayain siya nito na kumain sa labas? Sofia? Sige ho, sige. Kung yan ang gusto mo. Samuel. Samuel. Pagbibigyan kita ngayon pero sa susunod, ayoko nang may pag-stammer kapag binabanggit mo ang pangalan ko. It's your dessert. It's good for your health. Tell me, Sofia, anong nararamdaman mo nang malaman mong iba nang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Nagulat. Wala kasing sinabi si Mr. Santos, kahit na ano.
Alam kong noon pa namimiligra ang kumpanya niya, pero hindi ko akalain na matutuluyan niyang ibenta sa iba. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Saan patutungo ang mga pagtatanong niya? May alam na kaya siya tungkol sa... Hindi ka ba naboboring sa trabaho mo sa Santos? I mean, doon sa opisina mo. It's good you don't suffer from claustrophobia. Napakaliit ang opisina mo. Nasanay na rin ako. Sa opisina ko, malalaki ang silid. Would you like a position there? Natawa si Sofia. No, I'm serious. I can arrange to have you work as my personal staff if you like. Bakit? Para hindi ko na kailangan bumiyahe from my office to yours para lang makita ka araw-araw. Walang kagatol-gatol na amin ito. Walang maisagot doon ang dalaga. Pagbalik ng opisina, halos hindi nag-uusap sina Sofia at Samuel. Parang parehong hindi nila gusto na natapos na ang kanilang pagsasama at pagsasalo sa isang pribado at masayang tanghalian. Malapit na sila sa destinasyon nang ihinto nito ang kotse sa isang kanto, kung saan mayroong nakaparadang iba pang mga sasakyan. Bakit ka pumarada dito? Wala. I just don't want this moment to end. Sofia. Sir? Napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Narinig niya mahinang sabi nito at kasunod nun ay ang pagkabig nito sa kanya. Ilang sandali pa, natagpuan niyang sarili na nakakulong sa mga bisig nito. Ang mga labi niya, inaangkin ng pangahas ng mga labi nito. Sinasabi ng isip ng dalaga na itulak niya ang lalaki, na magalit siya at sampalin ito. Wala itong karapatan para halikan siya. Wala itong karapatan para angkinin ang kaniyang mga labi. Wala itong karapatan, pero pakiramdam niya, wala rin siyang karapatan para pagkaitan ng sarili ng isang bagay na isip lamang niya ang nagsasabing mali, na hindi tama. Ang kaniyang puso, masayang masaya. Ang kaniyang puso ay umaawit sa kaligayahan. Parang nanigas ang buong katawan niya nang ma-realize kung ano ang sinasabi ng kanyang puso. Oh my, umiibig po ba ako sa lalaking ito na nito ko lang nakilala? Sa lalaking ito na hindi ko man alam kung anong parusa ang papatikim sa akin. Ano gagawin ko? Bakit nangyayari to? Halos parehong kakapusin na ng hangin ang dibdib nila. Oh God, I was right. Your lips are so sweet. You don't know how much I've wanted to do that from the first moment I saw you. Otomatikong naitulak ng mga kamay niya ang dibdib nito, na dikit sa kanyang katawan. Bakit? May pagtatakang tanong ng gwapong mukha nito. Wala kang karapatang gawin ang ginawa mo. At wala akong karapatang i-enjoy yun dahil alam kong isa sa mga araw na to, kamumuhian mo ko. Sabi ng isip niya. I'm sorry. I'm sorry. Inaamin ko naging mabilis ako sa puntong to na masyado kong sinamantalang sitwasyon. If it was wrong that I wanted to be with you, that I wanted to kiss you, then I'm sorry, pasensya na. Hindi maintindihan ni Sofia kung bakit kahit humihingi ito ng paumanhin ay nagagalit na naman ito. I don't usually apologize to a woman for kissing her. Sa maniwala ka't sa hindi ko madalas ginagawa to. At hindi sa kung sino-sinong babae lang. Dahil ayoko magsisi. And I'm not actually apologizing for kissing you. Only for, perhaps, doing it too soon. Now, will you accept that? Pinapatawad mo na ba ako? Napatitig siya sa mga mata nito. At nakita niyang sinseridad. Napatango na lamang siya. Salamat. Ihatid na kita sa opisina. Bago ko makalimutan ang dahilan ng paghingi ko ng tawad sa iyo. At baka maulit ko pa. Lihim na ipinagpasalamat ni Sofia na sa buong hapon na nagtatrabaho sila, nila Jack, hindi nagtanong minsan man ang lalaki ng tungkol sa paglabas nila ng kaibigan nito o kahit bumanggit lamang ng tungkol dito. Pakiramdam niya na sa mga labi pa rin niya ang lasa ng halik nito. She tried to focus on her work, but her mind kept floating back to his kiss. Buhay na buhay rin sa kanyang pansin ang lihim na pananabik sa dibdib na makita itong muli.
Ilang minuto na lamang ay mag-aalas 5 na. Mag-uuwian na. Hindi rin siya sigurado kung babalik pa ito. Kailan ko kaya siya makikita muli? That question was answered when she left the office at quitting time. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa hintayan ng bus nang biglang may humintong kotse sa mismong tapat niya. She needed only one glance to recognize the car and the driver. Kumabog na naman ng malakas at mabilis ang kanyang puso. "Sakay na," sabi ni Samuel. "Ihahatid na kita." "Wag na, salamat." "Come on, hindi ako alis dito hanggat di ka sumasakay. Hindi mo naman siguro gugustuhin maging cause tayo ng traffic." Nagtatalo pa ang isip niya. "Come on." Napatingin si Sofia sa kalsada at hindi nakaligtas sa pansin niya ang ilang mga kaopisina na naghihintay rin ng masasakyan. May mga tingin na animoy naiinggit at ang ilan naman parang nauuyam sa kanya. "Gusto ko sanang kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo. Kung papayag ka." Hindi pwede. Kailangan ko makauwi ng maaga." "Are we going to go through this again?" "I'm sorry pero talagang kailangan ko makauwi agad." "Alright. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi pwedeng kumain man lang muna tayo bago ka umuwi." "Una, may sakit pa rin ang mama ko. Hindi naman stay-in ang nagbabantay na nakuha ko para sa kanya. Pangalawa, may trabaho pa akong gagawin sa bahay. Kung masyado akong gagabihin sa pag-uwi, baka sisikat na ang araw bukas bago ko matapos ang trabaho ko." "Anong trabahong sinasabi mo? Nagtatrabaho ka pa rin kahit nasa bahay na?" "May computer kasi ako sa bahay. Tumatanggap ako ng typing job para sa mga estudyante at grading sheets para sa mga guro. Pero ngayong gabi, kailangan kong tapusin ang pagdadesign ng birthday cards na ipinagawa sa akin ng isa kong kliyente. Bukas ang schedule ng pamimigay niya ng invitations, kaya kailangan matapos ko ngayong gabi. Iiwan ko na lang yung kay Ate Feli bukas para kunin ang kliyente." "Bakit kailangan mong gawin yun? Kulang bang sweldo mo sa opisina?" "Kung sa pagkain lang at bills, sapat ang sinasahod ko. May sobra pa nga kung tutuusin. Pero magmula nang magkasakit ang mama ko, kailangan ko ang mga sidelines. Medyo mahal ang mga gamot niya." "Ano bang sakit ang mama mo?" Medyo nananakit ang lalamunan ni Sofia. Hanggat maaari, ayaw niyang naiisip. Higit lalo ang napag-uusapan ang sakit ng kanyang ina. Kinailangan niyang lumulon para lamang mapigilan ang paggaralgal ng tinig. "So, you see, I can't go out with you." "Sige, kung hindi ka pwedeng sumama sa akin kumain sa labas, ako na lang ang yayain mo kumain sa inyo." "Ano naman ang ipapakain ko sa'yo? Hindi naman ako nakapagluto. Hindi ako sure kung bumili lang ng..." "Hindi problema yan. Dadaan muna tayo sa isang restaurant para magpabalot ng pagkain at doon natin kakainin sa inyo. Mabuti nga yun para makilala ko na rin ang mama mo." "Bakit?" Ngunit nakahiyaan niyang bigyan ng tunog ang tanong. Besides, naisip niyang baka ngayon na rin ang tamang pagkakataon para ipagtapat niya dito ang kanyang problema. Ikaw ang bahala." Habang hinihintay ang in-order na ulam sa mamahaling restaurant na pinuntahan nila, saglit na nagpaalam si Samuel kay Sofia para pumunta sa CR. Ngunit hindi doon nagtungo ang binata, kundi nagtago lamang para hindi makita na kasama ang gagawin niyang pagtawag sa cellphone. "Jack, si Samuel to. I need you to do something for me, pare." "What it is?" "I want you to transfer Sofia to the main office. Find her a position in your staff." Walang tugon mula sa kabilang linya. "Jack, are you still there?" "Yes, I'm here." Halatang hindi ito makapaniwala sa narinig. "Okay, akong bahala." Parang niyang nahalata ang disgusto sa tinig nito. "Tingin mo, hindi siya qualified, pare?" "No, pare. I think she is very intelligent and highly skilled." "Kung ganun, wala magiging problema?" "None, that I can see at the moment." "Mabuti naman kung ganun. Paano? I have to go. Salamat, pare." Samuel." "Yes?" "May problema ba, pare? Tukol saan?" Wala. Hindi pa naman ako sigurado. Sige, pare. Saka na lang kita babalitaan. Paano? See you na lang tomorrow. Ako na bahala sa gusto mo." "Salamat. I know I can rely on you. Bye."
Ilang beses nang nagbabuzzer si Sofia pero wala pa ring nagbubukas ng pinto. Nakasanayan na niyang gamitin ang buzzer kahit may sarili siyang susi. Wala yatang tao, sabi ni Samuel. Imposible, nasa loob lang naman ang mama ko at si Ate Feli. Yung tag-aalaga niya, baka parehong nakatulog. Pero siya man nagtataka kung bakit hindi nagigising ang dalawa kung nakatulog man. Medyo malakas ang tunog ng buzzer nila na kung minsan nga napapaigtad pa siya kapag may tao sa labas at pinindot yun. Nung napatingin sa gilid ng pinto ang lalaki, ay may napansin itong puting bagay na nakaipit doon. Sofia, sulat yata to. Kinuha nito ang nakatiklop na papel at binigay sa kanya. Dahil biglang kumabog ang dibdib sa naisip na posibleng nangyari. Katulad ng baka itinakbo ni Feli sa hospital kaya nag-iwan ng sulat sa pinto. Hindi na niya nabigyan ng pansin ang tila natural na paggamit ni Samuel sa palayaw niya. Anak, nagloko na naman ang TV natin. Farewell telecast pa naman ang paborito kong telenovela. Sumama muna ako kay Feli. Makikinood ako sa kanila. Sunduin mo na lang ako kapag dumating ka na ha. Mama. P.S. Kumain ka na muna bago mo ako sunduin. Manonood pa ako ng ibang teleserye. Initin mo na lang ang ulam na niluto ko para sa'yo. Love you. Chup. Parang teenager pala mama mo kung sumulat. May chup pa. Biglang idinikit ni Sofia ang papel sa kanyang dibdib. Don't you know it's rude to read someone else's letter? Nakangiting tanong niya. Hindi naman ako lumapit sa'yo. Ikaw tong hindi lumayo sa akin ang basahin mong sulat. Kahit na. Dapat pumikit ka na lang. Nakikipagbiro ang sabi niya. Hindi yata niya magagawang magalit ng totoo kay Samuel. Ayokong pumikit. Bakit naman? Ayokong mawala ka sa paningin ko. Sus, bolero. Pasok ka na nga. Gutom lang yan. 9:00 na kasi. Ginabi rin tayo sa biyahe. Oo nga, matraffic pa pala dito sa lugar niyo kahit ganitong oras na. Akala ko ba dito rin ang way mo pa uwi? Bakit hindi mo alam? I lied. Sabi ko na nga ba? Saan ka totoong umuwi? Alabang. Ha? Doon pa? Di masyado ka lang gagabihin pag uwi mo. Baka nga madaling araw ka na makarating sa inyo eh. Ang layo nun ah. Okay lang yun. Sanay naman akong bumiyahe sa gabi. Tell me, you're lying or else isipin ko naghahanap ka ng chicks. Kaya ka nasa kalye pa rin kung madaling araw. Sofia, will you be jealous if I answer you in the affirmative? Walang kakurap-kurap ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Of course not. Bakit naman ako magsiselos? Wala akong karapatan. Kung bigyan kita ng karapatan na magselos, you're joking. What if I'm not? You are. Perhaps this will convince you. Pagkasabi nun ay mabilis na bumaba ang mukha ni Samuel at kasabay ng pagsapo ng mga daliri nito sa kanyang baba ay naghinang ang kanilang mga labi. There it was again. That same kiss na ipinalasap nito sa kanya sa kotse. It was the same lips. The same sweetness, pero parang lagi may bago. Parang may kulang na kapag hindi niya natikman lahat, she would go crazy. Hindi niya alam na kusang umangat ang dalawang kamay niya para yumakap sa batok nito. Kinabig siya nito. It wasn't every day that Sofia allowed a man to touch her like that. Actually, ngayon lamang siya nahalikan. Bagaman maraming nanliligaw sa kanya at the age of 23, ay hindi pa siya minsan nagkaroon ng nobyo. Hindi naman sa pihikan siya. Ang katwiran niya, hindi siya tutulad sa ibang babae na konting paghanga lang sa isang lalaki, sasagutin na at gagawing boyfriend. Para sa kanya, hindi dahilan ng physical attraction at admiration para makipagrelasyon. Ang gusto niya, matindi ang kanyang nararamdaman, na ang tawag niya ay love, bago niya sagutin ang isang lalaki. Ngunit ano to at hindi pa man din niya nobyo, pinapayagan na niyang maging ganito ka-intimate kay Samuel. Umiibig na nga ba siya rito? Pareho ba sila ng nararamdaman? Paano kung siya lang ang nagmamahal at ang para rito ay pagnanasa lamang bilang isang lalaki? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nagiinit niyang pakiramdam dahil sa pumasok sa isip. Umuwi ka na. Sofia, please. I'm sorry.
Natangay na naman ako. But please, don't push me away. Umalis ka na, Samuel, please. Patawarin mo ako, Sofia. Sampalin mo ako kung gusto mo. Just please, don't make me leave. Ipinapangako ko. Bagaman aminin kong mahihirapan ako pero gagawin ko. Hinding-hindi na kita hahawakan hanggat hindi mo gusto. Kung kinakailangang kadenahan ko ang mga kamay ko kapag kasama kita, gagawin ko. Huwag mo lang akong itaboy palayo. Umalis ka na, Samuel. Sumasakit na ang ulo ko. Gusto ko na magpahinga. Ilang sandaling hindi ito nakapagsalita. Nakatitig lamang sa kanya. Maya-maya ay walang imik na nagsimula itong maglakad palayo. Minsan pa, tiningnan muna siya bago ito tuluyang lumabas ng kanyang bahay. Masama ang loob ni Samuel habang sumasakay ng kotse. Nararamdaman ito sa bawat pagganti ng halik ni Sofia, sa bawat reaksyon ng katawan nito, sa mumunti niyang haplos, na pareho sila ng nararamdaman. Sir, si Mr. Fajardo ho, nasa line 2. Magalang na sabi ng sekretarya ni Samuel matapos itong pindutin ang intercom. Okay, sabi ng binata. Oh Jack, what's up? I wish I could say everything's okay. May problema ba, Jack? Medyo pero hindi ko masasabi dito sa phone. Pupunta ka ba rito? Nasa Santos office na kasi ang lalaki. Yes, talagang nakaplano ako pumunta dyan ngayon, di ba? Hindi na niya dinagdag na ang dahilan ng plano niyang pagpunta ron ay si Sofia. Bagaman nakapagpalito sa kanya ang naging reaksyon ng dalaga sa kanyang mga halik, hindi pa rin niya magawang alisin to sa kanyang isip. Ang totoo, halos hindi siya nakatulog sa nagdaang gabi dahil dito. Mabuti kung ganun. I'll talk to you about it when you get here. Sa tagal ng pagkakakilala niya kay Jack, alam na alam niya kung kailan ito nagbibiro at kung kailan nalalagay sa seryosong pagkakataon. Nabuhay ang munting kaba sa dibdib niya. Tungkol ba kay Sofia, pare? Ang hindi nito kaagad pagsagot ay affirmation sa kanyang tanong. Ngunit gusto niyang makatiyak. Jack, I ask you, does it have anything to do with Sofia? Sinabi mo na bang tungkol sa paglilipat sa kanya sa Delgado? No. Hindi ko pa nasasabi sa kanyang tungkol sa pagtatransfer. Hindi tungkol doon. Alright, I'll see after lunch. Pagkatapos ay pinindot na niya ang button at nawala na ito sa linya. Gusto nang mainis ni Samuel dahil sa sobrang traffic sa EDSA. Halos mag-iisang oras na siya sa kalsada. Naiinis din siya kay Jack kung bakit hindi pa nito sabihin sa telepono. Hindi tuloy siya mapakali. Hindi mawala sa dibdib niya ang kaba na baka tungkol kay Sofia ang ibabalita nito. Si Sofia na halos 1 linggo pa lamang niyang nakikilala pero hindi na maalis sa kanyang isipan. Hindi man aminin ng diretsyo, batid niyang sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan niya ang babaeng may power over him. Sabong maghapon, ito lamang ang laman ng kanyang isip. At sa pagising niya sa umaga, pangalan nito ang unang-unang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Oh boy, I think, finally, I'm in love. Napapangiting amin niya sa sarili. Pare, tumayo ka agad si Jack nang pumasok sa silid si Samuel. Ang opisina ni Mr. Santos ang naging opisina nito magmula nang mag-take over sila. Ano ba? Tungkol ba saan to, Jack? Sa simula, hesitant na magsalita ang kaibigan. Pero nag-umpisa ring magpaliwanag. Merong discrepancy sa libro. Kumunot ang noon niya. May nawawalang 300,000 pesos. Sigurado ka? Sigurado, pare, kahit anong gawin kong pagtatali, hindi nagtugma ang mga kwenta sa pera ng kumpanya bilang account. It's been very skillfully hidden. Sinong nakakaalam nito? Ako pa lang at ikaw. Wala nang ibang except the person who knows where the 300,000 pesos is. Baka naman may mga mistakes lang. Yan din ang gusto kong isipin nung una eh. But there it is, in black and white. Look for yourself. Makikita mo mga, yes, I can see it. Nakikita ko pero nahihirapan akong tanggapin. Naikuyom niya ang kamay. Nakakaunawang tumahimik lamang si Jack. Naawa to sa kaibigan dahil batid nito kung ano ang pinagdaraanan niya ngayon.
Sa tagal na pagiging magkaibigan nila, ngayon lamang nito nakita kung paano siya naapektuhan ng isang babae. Maybe there's an explanation to it. Gusto mo bang ipatawag ko si Miguel? Baka kaya niya ipaliwanag. No. Alam nating pareho na maaaring walang alam dito si Miguel. Hindi siya ang may hawak ng mga papeles na to. Gusto mo bang kausapin ko si Sofia? Sa wakas ay tanong nito. Gusto niyang paniwalaan na mas tamang si Jack ang kumausap kay Sofia dahil mas magiging objective ito. Pero alam din niyang kahit ano ang maging kalabasan ng lahat, the problem would eventually land on his desk. No, I'll handle it. Sa wakas ay sabi niya. Ipatawag mo kay Emily si Sofia. Ipasabi mong gusto ko siyang makausap. Dito. Do you want me to stay o iwan ko kayong dalawa? You'd better stay. Gusto ko marinig mo rin na magiging paliwanag niya. Parang isang dalagitang nakatakda na makipagkita sa kanyang crush ang pakiramdam ni Sofia habang humakbang patungo sa opisina. Nagbigay siya ng warning knock at pinihit ang doorknob. When she opened the door, she couldn't keep the suppressed joy at seeing Samuel again. Nakatayo to sa tapat ng bintana. Si Jack naman ay nakaupo sa pabilog na babasaging mesa. Good afternoon, Mr. Fajardo. You wanted to see me, Mr. Delgado? Hindi pa rin niya ito matawag sa unang pangalan, lalo pat may kaharap na ibang tao. Sit down, Miss Cruz. Malamig na utos nito. Lalo siyang nagtaka pero humakbang siya palapit sa bilog na mesa. Parang bumagsak ang bubungan sa kanyang ulo nang mapatingin sa mga papeles na nasa ibabaw at malamang balance sheets at record books ang mga yon. Oh my God, natuklasan na nila. Kaya mong ipaliwanag ang tungkol sa nawawalang 300,000 pesos? Diretsyong tanong ni Samuel. Alam niyo na pala. Unfortunately for you, yes. Nagpakatatag si Sofia. Natutuwa ako na nalaman niyo na. Anong nangyari sa pera? Matigas pa ring tanong nito. Hiniram ko. With his permission? Dumukwang ito sa mesa. Wala. Ilang beses ko nang tinangkang kausapin si Mr. Santos para magsabi. Pero lagi may mga interruptions. I needed the money desperately. Hindi mo naisip na magagalit ang mga amo mo? Alam ko magagalit, pero magpapaliwanag ako sa kanila at hihingi ng patawad. Alam kong maunawaan niya ako at mapapatawad. Yes, I bet he would. Kung ang lalaki kasing tanda ni Miguel, I imagine he would consider a woman as young and beautiful as you. A rare treat, and be compensated by the pleasure of your company. Halos mapatayo sa kinaupuan ng dalaga. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. At pakiusap, huwag mong pag-isipan ng masama ang magkapatid na Santos. Mababait silang tao. Para silang pangalawang ama sa akin, o tiyuhin. Yes. Ang matatanda talaga, nag-a-adapt yan ng magagandang nieces. Kung utang to, what's the purpose of these entries? Hindi siya nakasagot. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki at nakita niya yon. Nasasaktan siya pero walang magawa. What kind of trouble are you in, Miss Cruz? Trouble? Wala akong kinasusuungang trouble. Umalis sa harapan ng mesa si Samuel at halos pabagsak na umupo sa swivel chair. When somebody takes 300,000 pesos, kailangan may 300,000 reasons siya. So, you'd better start telling yours. May sakit ang mama ko. Breast cancer. Regular siyang nagpapa-chemotherapy. Doon halos napunta ang pera. I'm sorry to hear that. Sofia, sabi ni Jack. That's all, Jack. You may leave. Matigas na utos ni Samuel sa kaibigan. Malungkot na nag-iwan ng ngiti ang lalaki kay Sofia. Sobrang takot ang nararamdaman niya sa kaalamang maiiwan siyang mag-isa sa harapan ng lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Paano ngayon yan, Miss Cruz? Hindi ko maintindihan ang tanong mo, sir. What is it you expect me to do now? That I know about your... How do you call it? You're lending me money? Halatang dininan nito ang pagsasabi ng salitang may. Lalo siyang nasasaktan pero wala siyang mapagpilian, kundi ang magpakita ng katatagan. Gayunpaman sumugal siya.
I expect you to understand. Is that all? Yes, that's all. You don't expect me to keep silent about your loan, do you? Alam kong gusto mong sabihin kay Mr. Santos ang tungkol dito. Pero tingin ko, hindi naman kailangan malaman ng lahat. Babayaran ko naman eh. Hindi kailangan. You help yourself to 300,000 pesos of company funds and attempted to hide it. At sa tingin mo, hindi kailangan malaman ng lahat? Doesn't that fall into the category of qualified theft? Nanlaki ang mga mata ni Sofia at napaawang ang mga labi. Hindi ko hininakaw. Hiniram ko lang. Sofia! Parang nauubusan na ng pasensya na sabi nito. How old are you? 20? 21? You're old enough to know kung ano ang kaibahan ng hiram sa pagkuha ng walang nakakaalam. Hindi. Let me tell you something, Miss Cruz. Nagdekwatro ito. Natutunan ko to sa isang kaibigang polis. Alam mo bang magkaiba raw ang qualified theft sa robbery? Kapag ang isang tao daw, kumuha ng isang bagay mula sa isa pang tao, robbery ang tawag doon. Pero kapag ang isang tao may direct access o pinagkakatiwalaan sa bagay na kinuha niya, yun ang qualified theft. Mas mabigat daw yun kaysa sa simpleng pagnanakaw dahil pinagkakatiwalaan siya tapos gagawin niya yun. Hindi ako magnanakaw! I borrowed the money! Sofia, hindi ang Santos Brothers ang kaharap mo. This company is now owned by Delgado Group of Companies. I'm answerable to stockholders and the board of directors. Pero babayaran ko rin naman eh. How? May insurance sa mama ko. Ang policy nila, kailangan makapaghulog ng 5 years. Then after the next 5 years, saka makakatanggap ng monthly pension ng plan holders. Forever yun. O pwede rin piliin niya ang lump sum na 500,000 pesos. Yun ang plano namin. Pero kulang pa kami ng 6 na buwan para sa maturity. Kailangan na ng mama ko ang pera para sa pagpapagamot niya. Kaya nagawa mong pagnakawan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Masamang-masama ang loob na tinitigan nito. Sana hindi mangyari sa'yo na magkasakit ang nanay mo at nakikita ng dalawang mata mo kung paano siya namimilipit sa sakit kapag sinusumpong siya. Dahil alam ko kahit marami kang pera, ipapangako mo ang kahit pinaka-imposibleng bagay. Matulungan mo lang na maibsan ang paghihirap niya. Sa tingin ko wala kang ka-idea how much you've complicated everything, Sofia. Hinila nito ang kinauupuang Silya hanggang sa magkatabi sila. Nagkatapat ang mga mukha nila. Naiipit ako, Sofia. Hindi akin ang buong Delgado Group of Companies. Maraming kay-question sa'yo. Chances are, isa sa kanila idemanda ka. Natatakot akong baka hindi kita masalo kung sakali. Hindi ko gusto to. Don't cry, aminin ko nagalit ako sa'yo kanina. Dahil masyado ako na-disappoint sa'yo. Napakarami kong tauhan. Dito at sa sarili kong kumpanya. Bakit ikaw pa ang nakitaan ko ng butas? Ikaw na. Ay, don't cry now. I'll help you. I'll handle it somehow. Now go, ayusin mo ang sarili mo. Mamayang gabi ihatid kita sa inyo. Gusto ko makilala ang mama mo. Hindi na siya nakatutol dahil inalalayan siya nito na makatayo. Ito pa ang nagpunas ng luha sa mukha niya. Inihatid siya nito sa pinto. Ngunit bago siya pinalabas, kinabig siya palapit sa katawan nito at muling ikinulong sa 2 kamay ang kanyang muka at inangkin ang mga labi niya. Si Samuel na ang kusang kumalas. Go. Hanggat kaya ko pang pigilan ng sarili ko. Paalisin mo ba ako o hindi? Natawang tanong niya. Mugto pa rin ang mga mata. Go. Ito na nagbukas ng pinto at natawa rin. Pagkalabas ng dalaga, napasandal to sa likod ng pinto at naisandig doon ang ulo. Oh boy, ano ba itong nangyayari sa akin? Kasalukuyang abala sa mga papeles na nasa harapan ng mesa si Samuel nang tumunog ang intercom. Yes? Sir, nakontak ko na ho ang insurance company na pinatatawagan niyo. Nasa line 3 po ang general manager nila. Si Ramon Villanueva po ang pangalan. Sige, thank you, Cory. Mr. Villanueva, good morning. This is Mr. Samuel Delgado.
Good morning, Mr. Delgado. How may I help you? Well, you see, Miss Sofia Cruz. She recently joined our company, and we are attempting to straighten out her insurance. I've been informed that she is named as the sole beneficiary on a life policy issued by your firm. Binasa niya ang file ni Sofia na nasa harapan niya. The plan's holder name is Mila Cruz, Sofia's mother. One moment, please. I'll just check our record. Okay. Mr. Delgado? Yes? I'm afraid, sir, your information isn't correct. Napakunot-no siya. What do you mean? Hindi si Sofia Cruz ang beneficiary? Hindi ho eh. What I mean to say is that the policy is no longer in effect. Kailan pa? Halos magdikit na ang mga kilay niya. 8 months ago, Mrs. Mila Cruz cashed in the lump sum. Bali binayaran nila. Iniawa sa total amount ang mga buwang kulang sa 5 taon nila. Walang tugon na nagmula kay Samuel. Nagtatagis kasi ang mga bagang niya sa galit kay Sofia. Ay, sinungaling. Mr. Delgado, are you still there? Yes, thank you for your time. Mr. Villanueva. Matagal siyang nakatitig lamang sa kawalan. Halos maningkit ang mga mata sa tinitimping galit. Maya-maya muli niyang pinindot ang intercom at inutusan ng sekretarya. Please, paki-cancel lahat ng appointments for today. Yes sir. Hindi maintindihan ni Sofia kung bakit hindi siya mapakali. Air-conditioned naman ang opisina niya pero parang gusto niyang pagpawisan. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Accounting Department, good afternoon. Pia, si Emily to. Ipinapaalam ko lang na dumating ang boyfriend mo. Nakita ko ang kotse niya sa parking lot. Sinong boyfriend? Sus, kunwari ka pa. Sino pa? Di si Sir Samuel. Sige, have to go. Baka patungo na yun ngayon dyan sa opisina mo. Mamaya na ako pupunta para sa pinapaayos mo mga cheque ha. Sige. Good afternoon, Sir. Nagdalawang isip tuloy siya kung tatawagin itong Sir o Samuel lang. Katulad ng utos nito na gawin niya kapag walang nakakarinig sa kanila. Gusto kita makausap. Sumunod ka sa opisina ni Jack. Parang naparalisa ang kaniyang katawan sa pagkakaupo. Wala na si Jack sa opisina nang pumasok siya. Nakatayo na naman sa harapan ng mesa si Samuel. Gusto kong ulitin mong sinabi mo sa amin ni Jack kahapon. Yung tungkol sa insurance ng mama mo. Uulitin ko? Oo. Gusto niyang itanong kung bakit, pero dahil sa nakikitang galit sa mga mata at sa matigas sa pagkakautos nito, wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. With a body and a face like yours, kaya mo talagang mapaniwala ang kahit na sinong lalaki sa lahat ng gusto mo. I wonder, ano kaya ang iniisip mo kahapon nang lumabas ka ng silid na to? Siguro pinagtatawanan mo ako. Siguro sinasabi mo sa sarili mo, the poor, but every word I said. Anong... You thought you had hooked yourself a prize fool, didn't you? I admit, I was a fool. For a while. Inisip kong nagkamali lang si Jack tungkol sa nawawalang pera. Ayokong maniwala na may kinalaman ka o ikaw ang gumawa nun. Nang aminin mong ikaw nga, nagalit ako. But then, you started telling your sad tale. I can't believe I actually swallowed that garbage about your poor sick mother. That was too much. Mabilis na lumipad ang kamay niya sa mukha ng binata. Halatang hindi nito inaasahan ang kanyang ginawa. Halata rin ang pagpipigil nito sa sarili na gumanti. Sa halip, muli ito nagsalita. You made sure I was on your side bago ka umalis. A little kissing, a little petting. Yun pala ang paraan mo ng paninilo para mapasunod mo ang isang lalaki sa mga palad mo. Out of curiosity, hanggang kailan mo ako tatakawin bago ka sasama sa akin sa kama? Had you worked that out on your timetable yet? No! Hindi natinag ang galit nito. Tingin mo ba, mas malaki ang makukuha mo sa akin pera kaysa sa magkapatid na Santos? You're insane! Yes, I was out of my mind for a while, pero hindi na ngayon. Masyado ka nagtiwala, nalulusot ang lahat ng plano mo.
O kaya naman, in-underestimate mo ako? Hindi mo naisip na maaari ako makakuha ng impormasyon tungkol sa insurance na sinasabi mo. Kung alam mo ng tungkol sa insurance, bakit hindi mo tawagan para malaman mo na totoo ang sinasabi ko sa'yo? You can drop the act now, Sofia. Hindi na rin ako madadala sa mga pag-iyak mo. Masasayang lang yung luha mo. Hindi ako umaarte. I suppose, ang susunod mong sasabihin, hindi mo alam na nakuha na ng mama mo ang inaasahan mo. Anong? Hindi totoo yan! Ang manager mismo ang nakausap ko, Sofia. You cashed in the money 8 months ago. Nang utangin mo ang pera ng kumpanya, alam mo na wala ng insurance policy na ipambabayad doon dahil nakuha nyo na. Parang kakapusin ng hangin ang dibdib niya. Walang insurance money na darating. And I'm beginning to doubt if your sick mother truly exists. Don't say that! Pinanlalambutan na siya ng mga tuhod. Parang gusto na niyang maglupasay sa sahig ng opisina. Dumukoto sa bulsa ng pantalon. Punasan mo mukha mo. Halos parang walang lakas na tumalima siya. Hindi pa siya tapos sa ginagawa, ay hinawakan nito ang kanyang braso. Saan tayo pupunta? Sa bahay niyo. Ipakilala mo ako sa mama mo. Unless of course, she had risen from her deathbed to do some shopping. With lack of concern, halos hilahin siya nito palabas ng opisina. Get back to work! Sigaw ni Samuel. Parang iisang taong sabay-sabay na nagyukuan ang mga tauhan at kunwari nagtatrabaho kahit punong-puno ng curiosity ang mga isipan. Get in! Utos nito matapos buksan ang passenger seat. Parang alam ko na kung ano nangyari sa insurance. Nagpakatatag na sabi na lang niya. At ngayon alam mo na? This had better be good, Sofia. 8 months ago, nanalo ang mama ko sa loto. Mga 300,000 daw ang premyo. Ibinigay niya yun sa akin. Ginamit ko ang halos kalahati para ibalik ang pera ni na Sir Miguel. Ang kalahati, pagpapaopera para tanggalin ang isang dibdib niya. Akala namin wala na ang danger sa kanyang kanser. Nitong nakaraang 3 buwan, saka natuklasan ng mga doktor na meron na rin sa natitirang dibdib. Wala na yung napanalunan niyang pera kaya ko, hindi na niya maituloy ang sinasabi. That's a good try, Sofia. But not very convincing. Muling sumabog ang galit sa dibdib ng dalaga. Sige, wala nang insurance money kung yun ang gusto mong paniwalaan. Pero isinusumpa ko sa Diyos. Hindi ko alam na kinuha yun ng mama ko at pinalabas lang niya na premyo sa loto. Hindi ko talaga alam yun. Kung totoo ngang wala na kaming pera sa insurance, ipinapangako kong babayaran ko pa rin ang utang ko sa kumpanya mo. How? Pwede namang iawas yun sa sweldo ko, hindi ba? Kailan naman sa tingin mo mababayaran ang 300,000 pesos? Kahit na malaking sahod mo bilang head accountant, I don't think mababayaran mo agad yun. Hindi ka naman siguro papayag kung kalahati ng sweldo mong ibabawas, di ba? Kailangan namin ng pera eh. Patuloy yung pagpapagamot ng mama ko. Lahat ng bills, ako rin ang nagbabayad. Pati na rin pagkain namin. That's what I'm thinking. So hanggang kailan mo mababayaran yun? 1 taon? 2? Napakahabang panahon yun para hindi mapansin ng ibang mga kasosyo ko. Ang mahalaga mababayaran ko, di ba? Kung may mapagkukunan ka. Bakit wala? May trabaho naman ako ah. Wala na ngayon. Anong ibig mong sabihin? You're fired. That's what. Ano? You don't honestly believe that I'm going to let you continue working when I have proof that you're a thief? Ni hindi ko mga may pagkakatiwala sa iyong petty cash fund at mga tseke. But I'm good at my job. Protesta niya. Tumutulo na naman ang luha sa mga mata. Too good. Halos hindi nga napansin ni Jack yung mga utang. And I believe he's the best. I'm sorry. Pero hindi na kita pwedeng pagkatiwalaan sa kumpanya ko. Pero kailangan ko ng trabaho. Paano ko mababayaran ang utang ko? Kung aalisin mo ako sa trabaho. Paano kami kakain? Paano mama ko? It's a pity. You didn't think that before you got greedy. Isn't it? Tinabig nito ang manibela pakanan at huminto. Saka lamang napansin ni Sofia na nasa harap na sila ng kanilang bahay.
Halatang nagtaka si Feli nang mapagpuksan ng pinto si Sofia. "Oh, ang aga yata ng uwi mo ngayon." Pinilit niyang ngumiti. Mabuti na lang, inabutan siya ni Samuel ng sunglasses dahil mugtong-mugto na ang mga mata niya kakaiyak. Ayaw niyang maalarma ang kanyang ina. "Ang mama, Ate Feli, nandun sa kwarto niya, nanonood ng drama. Pupuntahan muna namin siya." Nasa mga mata pa rin ni Feli ang pagtataka nang tumango ito. Lalo pat ayaw pa rin tanggalin ni Sofia ang sunglasses kahit nasa loob na ng bahay. Hindi nito nakita ang mga gamit niya. Maging si Aling Mila nagulat nang makita siya. "Ang aga mo anak, may problema ba?" Nagmano siya sa ina. "Wala ho, may kamiting na kliyente ang boss ko. At bilang empleyado, obligado ako sumama. Malapit lang dito kaya tumuloy na kami dito." Di sinasadyang napatingin siya kay Samuel habang nagsasalita. Alam niya, iniisip na naman ito na napakagaling talaga niya magsinungaling. Hindi na lamang niya pinansin ito. Bahala siya. Ang mahalaga, walang mahalata ang kanyang ina at hindi ito mag-alala. Siya naman ang matamang tumitig kay Samuel nang ipakilala niya ito sa ina. Pero wala siyang mabasang anuman sa mukha nito. Not pity, not doubt, not acceptance. Nothing. "Natutuwa po ako na nakarating kayo dito sa aming munting bahay, Mr. Delgado." "Ako po ang nagpilit kay Sofia na duman dito. Nang malaman kong malapit lang to sa pinagmitingan namin ng kliyente ko. Nasabi na sa akin minsan ni Sofia na inihatid siya ng kanyang boss pa uwi pero nandun ako kina Feli. Natutuwa naman ako na pinag-aaksayahan niyo ng panahon ng aking anak kahit mahirap lang siya." "Ma, gusto mo ba ng kape, Mr. Delgado?" "Salamat ho ma'am, pero katatapos lang namin." Ganun ba? Pagtitimplahin ko sana si Feli. Masarap magtimpla yun. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa'yo, Mr. Delgado. Kaya lang, madali ako mapagod eh. Sige ho, magpahinga na kayo. Hindi na rin ako magtatagal. Baka iniisip mo na umaarte rin ng mama ko. Pwede kang tumawag ng PGH. Doon siya nagpapagamot at... That's enough. Naniniwala na ako tungkol sa mama mo. Dapat ko bang ipagpasalamat yun? You told the truth about your mother. But there's still that matter about the missing 300,000 pesos. Alam ko. Hindi niya napigilan ng malungkot. Wala nang ang insurance money. Nawalan pa siya ng trabaho. That does sound like it was an act of desperation. Siguro naman pwedeng i-consider ng korte ang bagay na yun and be lenient on her. She could get off with a suspended sentence. And what if she doesn't? Base sa kwento mo, wala akong makitang paraan para makaipon siya ng ganung pera. Kahit nga mga babaeng nagbebenta ng aliw, hindi kumikita ng ganun sa isang gabi, di ba? I'm not suggesting that she would resort to that kind of job. Sinasabi ko lang, the only way she can get that much money is if I give it to her. Are you going to? Kapag nalaman ng board ang malaking problemang to. So, are you? Yes. Sinasabi ko na nga ba? God knows why I'm doing it. Nagtaka si Samuel nang sabihin ni Jack na hindi pumapasok si Sofia. Napamura siya. Halos paliparin niya ang kotse patungo sa bahay nito. Si Feli ang nagbukas ng pinto. Good morning. Pwedeng pakisabi kay Sofia na gusto ko siyang makausap. Wala siya rito. Wala? Bakit? Saan siya nagpunta? Naghanap ng trabaho. That answered it. Sinabi ni Sofia sa babae ang lahat at natural na magalit ito dahil naaawa sa mag-ina. Naisuklay niya ang isang kamay sa buhok, ilang saglit na hindi niya alam ang gagawin. Gusto man niyang sundan si Sofia, hindi niya alam kung saan to nag-apply ng trabaho. Pwede ko ba siyang hintayin dito? Bakit pa? Hindi pa ba sapat ang ibinigay mong problema sa kanya? Hindi ka na nga naawa dun sa tao kahit inamin na niya sa iyong totoo. Ay, kayo talaga mga mayayaman. Wala kayong puso sa mahihirap na tulad namin eh. Hindi na lamang niya pinansin ang paglilitan niya ni Feli. Kahit paano natutuwa siya sa kaalamang may nagmamalasakit sa babae na lihim niyang iniibig. Parang naparalisa ang buong katawan ni Samuel nang mapagtanto kung anong sinabi ng isip. Sa wakas, inamin na rin niya sa sarili na mahal niyang dalaga. Kahit ngayong alam na niya ang ginawang kasalanan ni Sofia, patuloy pa rin niya itong minamahal at handang tulungan
sa kinasusuungan nitong problema. "Oh, kumusta ang lakad mo?" tanong ni Feli matapos pagbuksan ng pinto si Sofia. "Mahirap pumasok ngayon sa mga opisina. Halos lahat, no vacancy. Isa lang ang medyo malinaw na napag-applyan ko. Yung restaurant sa Timog." "Restaurant? Ano naman trabaho?" "Waitress." "No!" biglang sabi ng lalaking tinig na nagmumula sa sofa. Napalingon ang nagulat na dalaga. "Samuel? Mr. Delgado, anong ginagawa mo rito?" Iniwan sila ni Feli at pumasok sa silid ng natutulog pa ring si Aling Mila. Humakbang palapit si Samuel sa natulala pa ring si Sofia. "Huwag mong tanggapin ang trabahong yun. Huwag kang magwe-waitress." "Kailangan ko ng trabaho. Tinanggal mo ako sa kumpanya mo, remember? At may utang ako sa inyo. Paano ako makakabayad kung hindi ko tatanggapin yun?" "Not that job, please." "Ano ba ginagawa mo rito?" "I came to make an offer." "Anong offer?" "Anong sasabihin mo if I tell you I'm willing to give you the money to repay your loan?" Napatitig ulit siya rito. "Gagawin mo yun?" "As long as you agree to the conditions I set." "At ano naman ang mga kondisyon?" "Una, you will become my wife." "Ano?" "Narinig mo ko." Why would you want to marry me?" "I feel guilty about letting you run around loose. Pero hindi ko rin kaya ang isiping makukulong ka. Gusto kong tumira ka sa bahay ko. At tingin ko hindi papayag ang mama mo hanggat walang kasalan na nagaganap. The legality of it will pacify her. In return, ako ang bahala sa pagpapagamot niya. Dadalhin natin siya sa Amerika kung kailangan." Hindi niya narinig ang tatlong salitang pinakamahalaga para magpakasal sila. "Mahal kita, Sofia." "Ilalagay ko sa kontrata kung ano-ano makukuha mo sa akin. Pwede akong kumuha ng schedule anytime from now. Pati ang mga kakailanganin mong kasuotan at lahat, papahanda ko na." "Hindi pa ako pumapayag ah." "Considering the alternatives, I don't think you have any choice. Mababayaran mo na ang utang mo. May papagamot mo pa ang mama mo. Mas malaki ang chance ng iyong ina na gumaling sa Amerika. Mas advance ang medisina doon. Tapos hindi mo na rin paproblemahin ang trabaho at mga bayarin." Hindi pa rin siya nagsalita. Iiling-iling lamang habang nagpapalakad-lakad sa harapan si Samuel. "You've heard my offer. What more could you want?" "Ikaw, ang pag-ibig mo. Hindi yung kawang gawa." Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. "Gusto ko marinig ang sagot mo, Sofia, ngayon. Please, say yes." Umakyat sa mga labi niya ang kamay nito. "Say yes." "Please." Yes." Sa wari ayun lamang ang hinihintay ni Samuel upang tuluyang angkinin ang kanyang mga labi. Kung hindi pa sila nakarinig ng pagubo na halatang ginawa ni Feli upang balaan sila, ay hindi sila maglalayo. "May bisita tayo, Nanay Mila." Malakas na sabi nito. Nakasakay sa wheelchair ang matandang babae. "Nandito ka pala, Mr. Delgado." Samuel na lang ho, Mama." Napataas ang dalawang kilay ni Aling Mila. Napatango ang pinamumulahan pa rin na mukha ni Sofia. Opo, Mama. Pakakasal na ho kami ni Samuel." "Sinasabi ko na nga ba, kayo talaga mga bata kayo. Pinaglihiman niyo pa ako. Hindi naman ako tututol eh. Pero alam ko kahit hindi niyo inaamin na nagmamahalan kayo. Mga lekat na batang ito." "Oh, ang dami niyong sinabi, mamaya niyan hingalin na naman kayo." "Ano bang mamaya?" Nakatawang sabi ni Feli habang hinahagod ang dibdib ng matanda. "Ayan na nga taas baba ng dibdib oh. Talagang tong si Nanay Mila masyado pa rin madaldal." "Leka na nga mga batang to. Minsan lang matuwa eh." Tuwang-tuwa ang puso ni Samuel habang pinapanood ang ina ng babaeng minamahal ng kanyang puso. Ang babaeng malapit na niyang maging asawa. "You may kiss the bride," sabi ng huwes na nagkasal kina Sofia at Samuel. Naghinang ang kanilang mga labi at sumabog ang malakas sa palakpakan. "Happy, darling?" tanong ng lalaki. Yes." "Hayaan mo, pangako ko sa'yo. Sa susunod na 2 buwan, sa simbahan tayo pakakasal. I just couldn't wait for the seminars and everything,
kaya pumayag na ako sa was muna. Bakit ba nagmamadali ka? Paano kung magbago ang isip mo? Hindi na magbabago ang isip ko. Di ba't sabi mo, wala akong pagpipilian? It was intended to be a joke, pero iba ang naging pakahulugan ni Samuel. Why? Something wrong? Bagaman pilit nitong tinatago, halatang nabawasan ang kasiyahan nito. Nothing. Kunot na kunot ang noo ni Samuel habang nakatitig sa asawa, na tila ang saya-saya habang kausap sa pintuan ng restaurant ang isang lalaking nasa late 40s. Matangkad to at naka-Amerikana. Hindi niya kilala ang lalaki, kaya sigurado siyang hindi ito isa sa mga guest nila. Nakita pa niya nang hawakan ni Sofia sa kamay nito at hilahin papasok, pero tumanggi to. Hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa dalawa, kaya nakikita niyang sa panahon ng pag-uusap ng mga ito, hindi rin naghihiwalay ang mga kamay na magkadaop. Milagro at hindi nababasag ang hawak niyang wine glass dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya rito. Parang may matulis na bagay na tumarak sa dibdib niya nang makitang may dinukot sa bulsa ng pantalon ang lalaki na tila pitaka. May kinuha turon at ibinigay kay Sofia. Dire-diretso namang inilagay ng babae sa loob ng damit, sa may dibdib, ang kung anumang ibinigay nito. At matapos magdikit ang mga pisngi ng dalawa, umalis na ang huli. Nakita pa ni Samuel nang manatili ang asawa sa kinatatayuan at hinintay na makaalis ang lalaki bago to pumasok sa loob ng restaurant. Napayuko siya. Nakita kaagad ni Sofia ang asawa na papasok na sa restaurant. Nasa bar ito at tila may tinitingnan sa sahig. Nilapitan niya ito. Uwi na tayo? Sige. Mabuti na lamang tapos na ang kainan at paubos na ang mga tao. Hindi na nito kailangang pilitin ang sarili na magpakitang masaya kahit hindi yun ang nararamdaman nito. Halika, I'll give you a quick tour of the house. Nahalata man niya ang tila malamig nitong pagsasalita. Pinipilit pa rin niyang hindi pansinin yon. Ito ang formal living room. At the end of this hallway is the receiving room. On the left, entertainment room with a pool table, component, etc. Ito ang study room ko. And this is the master's bedroom. Dito tayo matutulog. Tulog lang? Sa pagtataka niya, hindi tumawa o umiti man lang ang asawa. Mataman siya nitong tiningnan. Parang nagtatagis pa ang mga bagang. Pagkatapos, bigla siya nitong kinabig at inangkin ang mga labi. Kung paano siya hinahalikan ni Samuel, ganun din ang halik na binibigay niya rito. He gave himself. She received him. He took her. She surrendered. They became one in the game called love. Ngunit natapos ang marubdob na sandali ng pagmamahalan, hindi niya narinig ang mga nais niyang marinig mula sa mga labi ng asawa. Dahil ang lahat ng naganap at magaganap pa sa kanila ay bunga lamang ng pagbibigayan. Nakatulugan niya ang isipin yon, kaya hindi na niya namalayan na natuyo na rin ang luhang bumaybay sa kanyang mga pisngi. Napadilat ng mga mata si Sofia nang walang makapang katawan ang kaniyang kamay. Ni ang init ng katawan ni Samuel na naiwan sa kama ay wala na. Wala siyang naririnig na ingay mula sa banyo, kaya sigurado wala ang lalaki. Lumabas siya at tinungo ang kusina. Hindi siya nagkamali. Naroroon ito at kumakain. Nakapaligo na at nakasuot ng pamasok sa opisina. Good morning. Morning. Bakit di mo ako ginising? Alis ka pala. Sana na ipagluto muna kita. Hindi na kailangan. May katulong naman na gagawa nun. Anong klaseng asawa naman ako kung hahayaan kong katulong lang ang maghahanda ng damit mo at pagkain bago ka umalis? Trabaho ng katulong yun. Hayaan mo na siya dun. Pero asawa mo ako. Hindi ba, Samuel? I gave you my name and you share my bed. Yun lang ba? Nasasaktan ang puso niya. Am I not entitled to anything else? You are entitled to what I give you, as our marriage contract states, and nothing more. Mabilis na dinampot ng katulong ang attache case na nasa mesa at isinunod dito hanggang sa labas kung saan naghihintay na ang kotse ng amo. Takang-takang naiwan si Sofia sa harapan ng mesa. Hindi niya alam kung ano ang maling nangyari at tila galit na naman sa kanyang lalaki. Gustong matakot ng isip niya sa tila pagbabago ng ugali ni Samuel.
pero tumatanggi ang kanyang puso. Nakaredy na si Sofia, kaya hinarap niya ang kama at inayos yun. Nahulog ang isang unan sa carpeted na sahig. Yumuko siya para kunin yun. Nang may makitang lukot na puting papel sa sahig, dinampot niya yun at binasa. Ang calling card ng lalaking nakita niya sa labas ng reception nung isang araw. Si Roberto Galvez, ang dati niyang instructor sa kolehiyo na hindi lamang naging guro sa kanya, kundi naging isang mabait na kaibigan. Mas kaibigan niya ang asawa nito na matanda lamang sa kanya ng 5 taon. Kaklase rin niya noon ng babae sa accounting subject na itinuturo nito. Nagkagustuhan ng dalawa, naging magkasintahan hanggang sa nagpakasal. Naaksidente ang mag-asawa ng patungo sa Baguio ang mga to. Nahulog sa bangin ng sasakyan. Pinalad na mabuhay ang lalaki, ngunit hindi si Marisa. Nasaksihan niya kung paano nawalan ng sigla sa buhay ang mabait na accountant. Hanggang sa ipasya nitong magtungo sa Amerika. Magmula nun, hindi na niya ito nakita. 2 taon pa lamang itong nakakabalik ng Pilipinas at pati sa propesyon. At nung araw na yun, may dinaluhan itong convention na ginanap nga sa isa pang bahagi ng restaurant na napili nila mag-asawa. Natutuwa akong makita kang muli, Sofia, at may asawa na. Naalala niyang sabi nito. Tawagan mo ako anytime, magbalitaan tayo ah. At ibinigay nga nito ang tarheta sa kanya. Sa Dusit Hotel Nico pala siya naglalagi ngayon. Ayaw na siguro niyang bumalik sa dati nilang bahay ni Marisa. O baka wala na yun at naipagbili na. Kung sa bagay, napakatagal ng panahon yun. Noon tumunog ang telepono na nasa side table. Hello? Pwede mong puntahan ngayon ang mama mo. Ikinuha ko siya ng schedule sa St. Luke's. Tuloy-tuloy na sabi ni Samuel. May specialistang titingin sa kanya doon. Pasama ka sa driver. Gamitin niyo na lang yung kulay gray na kotse. Maang na napatitig sa receiver si Sofia. Hindi siya makahuma sa ginagawin ng asawa. Nang muli napatingin siya sa hawak na calling card, naisip niyang i-dial ang numero ni Roberto. Nakapagtanong-tanong ako dun sa restaurant. Nalaman ko kung sino na pangasawa mo. Aba, mayaman ang mga delgado. Natutuwa ako para sa'yo, Sofia. I'm sure matutuwa rin ang kaibigan mo kung buhay siya. Nalungkot siya nang maisip na hindi pa rin ito nakakalimot. Tila hindi nakakatulong ang pamamalagi niya sa Amerika. Siya nga pala, Pia. Narinig niyang sabi nito. Minsan magkita tayo. I want you to meet my wife, Sharon. Napaawang ang labi niya. May bago kang asawa? Ayaw mo? Oh no, hindi. Of course not. Nabigla lang ako pero syempre, natutuwa ako. I'm sure natutuwa rin si Marisa dahil alam kong yan ang gusto niya. Ang maging masaya ka. Robert, I'm really happy for you. Tama ka, dapat nga magkita tayo ulit para mamit ko ang babaeng dahilan ng muling pagiging masaya mo. Pasasalamatan ko siya. Salamat, Pia. You're really a friend. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman pinalitan si Marisa eh. Naririto pa rin siya sa puso ko. Hindi na siya mawawala. Ibang bahagi ng puso ko ang naokupa ni Sharon. Ang kaibigan mo, may special na bahagi. Well, I'm happy to hear that. Paano, magkita na lang tayo? Siguro before the end of this week? Good. 6:00 na ng gabi nang dumating sa bahay si Sofia, matapos samahan sa hospital si Aling Mila. Natutuwa siya na sa maiksing panahon na naging asawa niya, si Samuel, bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. Dahil alaga sa mamahaling gamot at therapy. Lumalakas ito at kitang-kita ang progress nito. Salamat sa pera, Samuel. At gusto niyang suklian ng pagsisilbi ang magagandang bagay na naibibigay ni Samuel sa kanilang mag-ina. Isa lamang ang hinihiling ng kanyang puso. Ang mahalin siya nito. Sa nakitang kaayusan ng ina ay masayang-masaya ang puso ni Sofia. Dahilan para maging light ang disposition niya. Kaya bago umuwi sa bahay, inutusan niya ang driver na dumaan sila sa grocery. Ipagluluto niya si Samuel ng pinakamasarap na lutong alam niya. Hindi nga ba't may kasabihan na the best way to a man's heart is through his stomach? Napansin niya na parang atubili ang katulong sa pag-assist sa kanya habang nagluluto siya. Huwag kang ma-insecure ha. Kahit masarap ang niluluto ko,
hindi ka mawawalan ng trabaho. Ako magsasabi sa sir mo na mas masarap ka pa rin magluto sa akin. Pati ang ngiti nito sa sinabi niya ay alanganin. Nagkibit-balikat na lamang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Masyadong maganda ang mood niya para hayaang masira lamang ng isang katulong. Ngunit bandang 12:00, wala pa din si Samuel. Nalaman ni Sofia na hindi gustong sirain ng katulong ang mood niya kanina, kaya ganun ang reaksyon nito. Sige na, matulog ka na. Kayo ho, ma'am. Papasok na rin ako sa silid ko. Huwag ka na lumabas kapag dumating ang sir mo. Ako na lang maghanda ng pagkain niya. Sige ho. Halos sabay silang pipihit na sana nang marinig nila ang pagbusina sa labas. Ay, andyan na yata si sir. Biglang balik si Sofia at tinungo ang pinto. Halatang nagulat si Samuel nang makita siya. Bakit gising ka pa? 12:00 na. Hinintay kita eh. Ipinagluto kita. Gusto mong ipaghain na kita? Hindi ba't sinabi ko, wag mo na akong hintayin. Nagluto ka pa. Para sana makakain ka bago ka matulog. Kumain na ako, matulog ka na. Parang sinampal ang pakiramdam ni Sofia. Ang init-init ang mukha niya at nagbabantang malaglag ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nakita niya ang awa sa mga mata nito na parang nagsasabing, "Yan ho ang dahilan kaya gusto ko kayong pigilan kanina. Dahil alam kong hindi nakakain si Sir pag-uwi." Hindi niya matanggap yun. Pero may asawa na siya. May asawa na siya. Gusto niyang isigaw. Lihim niyang iniyakan ang nangyari. At sa ikalawang gabi ng pagiging mag-asawa nila, nakatulog siyang may luha sa mga mata. Nakakahiya naman sa'yo, Pia. Inimbita kita rito sa suite namin para magkakilala kayo ni Sharon. Pero heto't, pinagtatrabaho pa kita. Inirapan ni Sofia si Bert. O bakit? Nagkakilala naman kami ni Sharon ah. Ang totoo, magkaakbay pa sila ng babae habang sinasabi niya yon. Katulad ni Marisa, naging kaibigan na niya ang bagong asawa nito. Mabait din to. Halos hindi nagkakalayo ang ugali sa nasirang kaibigan. Kung tutusin, parang inaasahan na niya yon. Napaka-natural na ang hahanapin ng isang tao para makasama sa buhay ay yung may pagkakatulad sa dating kasama nito. Masaya siya para kay Bert na ang natagpuan nito katulad din ng kaibigan niya. Pero hindi tamang isinasabak pa kita sa trabaho ng accounting. Sus! Arte ka pa ng arte dyan kung kailan natapos na ni Sofia ang pagkukompute sa accounts natin. Na dapat sana yung CPA na yun ang gumagawa eh. Ano magagawa ko? Nagtanan yung tao. Tanan, natural na biglaan. Alam nga namang magpaalam sa akin yun. Tumatakas nga sa magulang niya. Hay naku, palitan mo na yung babaeng yun. Pabibitin ka sa mga trabaho mo. Yung ibang kliyente mo, kailangan nang ipasa ang kanilang mga ITR. Ang mabuti pa, si Sofia na lang ang kunin mong accountant. Nako, siguradong hindi papayag ang mister niyan, honey. Hindi mo ba alam na mayaman ang napang-asawa ni Sofia? Nako, sigurado, kagagalitan tayo nun kapag nalamang pinagtrabaho natin ang asawa niya. Asawa? Asawa nga ba ang turing sa akin ni Samuel? Di sinasadyang naisip niya. Sobra naman kayong dalawa. Hindi ko mo may kabuhayan siya. Hindi na ako kikilos, no? Siyempre, masarap pa rin yung nagkakapera ka mula sa sarili mong kayod. Siguro pwede ako magtrabaho sa inyo pero part-time muna. Okay ba sa inyo yun? Sigurado ka? Kung sigurado kayong kukunin niyo ako. Nagkatawanan sila. Oo naman! Alam namin kung gaano ka kagaling na accountant, no? Pweba na nga lang, kanina na halos sandaling oras lang, na-compute at naipagtali mo ng mga figures na 5 araw nang nagpapasakit sa ulo ko. Pero, desidido ka ba talaga, Pia? Hindi na kita pakakawalan, sige ka. Oo, basta wag mo lang akong i-require na pumasok araw-araw at magstay ng 8 to 5. Kahit iuwi ko na lang ang trabaho. Dadalhin ko na lang dito kapag tapos na. Aba, sige, magandang idea yan. At ganun nga naging proseso ng pagtatrabaho ni Sofia. Pero hanggat maaari, hindi siya nagtatrabaho kapag nasa paligid si Samuel. Ayaw niyang masabihan nito na hindi siya nagsisilbi bilang asawa. Unang sahod ni Sofia bilang part-time accountant ni Bert. Bumili siya ng damit at sapatos. Kahit anong pigil ang gawin niya sa sarili, hindi niya mapigilan ang atas ng kanyang puso. Finally, you shop. Thanks for this. Turo nito sa binigay niya.
Simpleng ngiti lang ang nagawa niya dahil pinipigilan niyang makita nito sa kanyang muka ang hapdi sa dibdib niya. Kailan ka ba matututo, Sofia? Hindi ka madala. Huwag ka nang umasa. Tama nang ganito kayo. Nagsasama, nagbibigay dahil kailangan yung isa't isa. Huwag ka nang umasa isang araw na mamahalin ka niya. Huwag na. Dahil hindi marunong magmahal ang manhid na puso. So, paano uwi na ako? Siguro sa makalawa ko na lang dadalhin dito. Itong disket sa'yo ha, Bert. Ikaw na bahala mag-print ha. Inilagay ni Sofia sa bag ang disket kung saan niya nilalagay ang trabahong pinapagawa ng kaibigan. Sige, sa makalawa na lang tayo magkita. Mabuti nga't wala tayong schedule bukas. Magti-tripping kasi kami ni Mrs. Talaga? Bakit? Bibili na kayo ng bahay? Sawa na kayo sa buhay niyo sa hotel? Oo eh. At hindi naman kami tatagal na dito nakatira. Lahat ng kinikita namin dito lang mapupunta. So we've decided to finally buy our own house. Well, good. That's a brilliant decision. I'm happy for you. Isama niyo na lang ako kapag nakabili na kayo. Anong kapag nakabili? Papatulong po ika mo ako sa'yo sa pag-ayos. Gusto ko kasi personal touch ko. Ayokong kumuha ng interior designer. Himala ha, nagsasalita pala to. Biro niya sa kaibigan. He, buti nga't kinausap ko kayo. Makapagtrabaho na nga ulit. Wala na. Sasara na uli ang sariling mundo nito. Paano, alis na nga ako. Ihatid na kita sa lobby. Pupunta rin kasi ako sa manager's office dahil may papayos ako. Sige, Sharon, bababa na muna kami ni Bert. Bakit ba ganyan yung asawa mo? Pabirong tanong niya. Huwag mo nang pansinin. Autistic child dati yun eh. Hala, lagot ka. Susumbong kita pagbalik ko. Noon bumukas ang pinto ng sinasakyan nilang elevator. Nagtatawanan pa sila ng lumabas. Humalik pa sila sa pisngi ng isa't isa bago tuluyang umalis si Sofia. Ilang beses na napakurap-kurap si Samuel. Akala niya'y namamalikmata lamang siya na nakikita ang asawa. May meeting siya sa Hotel Nico at paliko na sana sila nang di sinasadyang mapalingon sa bumukas na elevator. Akala niya dahil sa laki ng pagmamahal kay Sofia, lahat ng makita niyang babae ay mukha nito ang kanyang nakikita. Hindi pala. Totoong asawa niya ang nakikita niya. Masayang nagtatawanan ng dalawa at humalik pa ang babae sa lalaki. Muling nagtagis ang mga bagang ni Samuel nang maalala yon. Inihatid lang niya sa mesa ang mga kamiting at nagpaalam sa mga to. Ngunit paglabas niya ng hotel, wala nang asawa. Nakasakay na ito ng taxi. Huwag naman sana, Sofia. Dahil kahit mahal na mahal kita, kung totoong hinala ko, malalagot ka sa akin. Huwag sana. Saan galing to? Galit na tanong ni Samuel habang hawak ang maraming pera mula sa pitaka ni Sofia. Ang wallet ay nakapatong sa ibabaw ng kama. Anong ginagawa mo sa wallet ko? Wala kang karapatang pakialamanan ng mga gamit ko. Inagaw niya ang wallet. Gusto kong malaman kung saan nanggaling ang perang to. At ang perang pinambili mo ng mga damit mo at mga binigay mo sa akin. Saan? Natanggap ko ang bilang statement ng credit card na binigay ko sa iyo. Pero kahit 5, walang charges doon. Hindi mo ginagamit. Kaya pala, dahil may ibang nagbibigay sa iyo, ganon? Ano ka ba? Kinita ko yan. I bet you did. Humarap to sa dingding at parang gustong iumpog ang ulo na napadukdok ito. Ilang sandali natulala si Sofia nang maisip kung ano ang pakahulugan ng asawa. Lumapit siya rito at galit na pilit itong hinarap sa kanya. Hindi mo pa itatanong kung paano ko kinita ang perang yun? Hindi to kumibo. Itanong mo! Halos hampasin niya ang balikat nito. Galit din na hinawakan siya nito sa isang kamay. Halos mapangiwi siya sa higpit ng paghawak nito. Don't! Halos hindi naghihiwalay ang mga ngipin nito sa pagsasalita. Just don't! I saw you in the hotel. With that man. Kinita ko tong perang to. Doing sa mga accounting job. Nagpa-part-time accountant ako. At yung lalaki sinasabi mo, siya si Bert, kaibigan ko. At siyang boss ko sa part-time job na to. Sila mag-asawa. Matagal siyang tinitigan nito. Halatang hirap na paniwalaan ang sinabi niya. Sa maniwala ka sa hindi, yun ang totoo. Tumatanggap ako ng part-time job
Dahil ayokong ultimo pambili ko ng napkin, hihin ko pa sa'yo. Mababa na ang tingin mo sa akin. Ayokong lalong pababain yun. Tama na sa akin ang tinutulungan mong mapagamot ang mama ko. Ayoko nang samantalahin ang iba pang ibibigay mo. Pero ibinibigay ko yun ng kusa sa'yo. Para ipamukha mo sa akin na mukhang pera ako. Na pera mo lang ang gusto ko. Ang pinakasalan ko. Lumambot ang anyo ni Samuel. Hindi ba? Oh God! May iyak na tatalikod sana siya. Pero mabilis siyang pinigilan ito sa magkabilang balikat. Answer me, Sophia. Didn't you marry me for money? At ano namang gagawin ko sa pera mo? I don't need it. I don't need it! Why did you marry me then? What's the use of telling you? Hindi ka naman maniniwala, di ba? Try me, please. Pagod na ako, Samuel. Nahihirapan na ako. Ayoko ng ganito. Tapusin na natin ang pagsasamang to. This marriage would never work. No! No, please, don't say that. Why not? Wala naman tayong patutunguhan. Wala kang tiwala sa akin. Wala kang pagmamahal sa akin. You're wrong, Sophia. I love you. I love you so much that it scares me. Maybe that's the reason why I've been trying to hang on to all those doubts. Kung bakit ayokong paniwalaan ka dahil natatakot ako sa damdamin na nabuhay sa dibdib ko para sa'yo. Don't you realize you're the only person who can make me so happy? Or torture me with endless pain? Sophia, this is all new to me. Nahihirapan akong dalhin dahil sa maniwala ka't sa hindi. Sa edad kong to, ngayon lang ako natutong magmahal ng tunay at wagas. Ibang klase ka palang magmahal ng tunay at wagas. Sinasaktan mo ang mahal mo. Hindi mo alam kung paano dobleng sakit ang nararamdaman ko sa tuwing sinasaktan ko ang damdamin mo. Gusto kong ipakitang matatag ako sa harapan mo na hindi mo ako kayang saktan. Pero deep inside, I die every time I see you cry. Kakatuwa sa sinabi nito, ay lalo lamang tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata niya. Pinilit nitong tuyuin yun ng mga halik. Please, don't cry now. Kinabig siya nito hanggang sa mapasandig siya sa malapad nitong balikat. Matapos ang ilang sandali, inilayo uli nito ang katawan niya upang maghinang ang mga mata nila. Now, answer me. Why did you marry me? Manhid ba talagang puso mo? Can't you figure it out? I love you, that's why. I love you so much that I can't bear the thought that you don't love me back. You know that's not true. Mahal kita. Hindi dahil maganda ka. Pagkat marami na ako nakilalang maganda. Mahal kita. Hindi dahil kinuha mo ang pera ng kumpanya. Sapagkat wala namang gustong magmahal sa nangunguha ng pera, hindi ba? Hindi yun. Wala din ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan eh. Basta isa lang ang alam ko, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw lang nagturo sa akin kung paano magmahal ng ganito. Isa na siguro ako sa pinakamagaling pagdating sa pagnenegosyo, pero ewan ko. Pagdating sa pag-ibig, nabobobo ako. Salamat at ikaw ang naging guro ko sa larangang to. Salamat, ikaw ang minahal ko. Salamat din, Samuel. At minahal mo ako sa kabila ng lahat. Will you start a new life with me? Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Sophia. Sa pagkakataong to, luha yun ng kaligayahan. Yes! Yes! Kinabig niya ang asawa at inangkin ang mga labi. Pinagsaluhan nila ang mainit at marubdob na halik na dulot ng kanilang pag-ibig. Makalipas ang 2 buwan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga pagsubok, miscommunication, pagkatalo, ngunit sa kabila ng lahat ng to, ang pagmamahal ay nagiging matatag sa pamamagitan ng pagpapatawad, malasakit at pag-unawa. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagiging buo at masaya, kundi sa pagtanggap ng kahinaan at pagsuporta sa isa't isa sa paglalakbay ng buhay. Natutunan ng mga karakter na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap
ng perpektong tao, kundi sa pagiging handang magbigay at magtulungan upang maging mas mabuting tao sa tabi ng isa't isa. Para sa mga listeners, ilang tanong ang aking iiwanan. Hanggang saan ka kayang magsakripisyo at magpatawad para sa taong mahal mo? At paano mo matututunan ang balanse ng pagmamahal sa sarili at sa iba? Kung ang pagmamahal ay isang paglalakbay, handa ka bang maglakbay kasama ang isang tao kahit alam mong may mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan sa daraanan? O mas pipiliin mong maglakbay mag-isa upang hanapin ang iyong tunay na kaligayahan? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito. Sa mga likes, comments at new subscribers. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga susunod na istorya na aming ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.